We, napakadaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Ang daling maging Pilipino, ngunit mahirap magpaka-Pilipino. Sa panahon natin ngayon, sino pa nga ba ang totoong mga Pilipino? Sino na nga ba si Juan de la Cruz? Huwag kang hihinga, huwag kang kukurap. Ito ang Radicalogo Restricted. Sa loob ng 425 taon, ang Pilipinas ay napasakamay at napagpasapasahan ng iba't ibang dayuhang mananakop. Mula sa mortal na kaaway ni Lapu-Lapu na si Magellan hanggang sa mga Yamashita, dugo, pawis at laman ang ibinawis ng libo-libong Pilipino, may paglaban lamang ang inaasam-asam na kalayaan ng inang bayan. At sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon ng pakikibaka at pagdanag ng dugo sa lupang tinubuan, ang Pilipinas ay nakawala mula sa rehas na bakal. Unti-unting nakilala si Juan de la Cruz na matapang, matatag at mapagmahal sa bayan. Ngunit, bakit sa isang iglap, tila po unti-unting nagpapalit anyo si Juan de la Cruz? Bakit sumulpot ang isyong identity crisis sa kanyang katauhan? Ikaw mismo ang tumuklas. Identity Crisis number 1. Apple. Bakit super big deal sa mga Pilipino ang pagiging perfecto sa English grammar? You know what, sir, in my 22 years of existence, I can say that there is nothing major, problem that I have done in my life. Dito sa Pilipinas, magkamali ka lang sa grammar, papasakitan ka ng buong mundo. Daig pambansang wika ang Ingles. Isang nakakatawang katotohanan na mas matatas pa tayong magsalita sa wikang Ingles kesa sa wikang Filipino. Uncle Sam, is that you? Identity crisis number 2. Bakit ba masyadong adik ang mga Pinoy sa mga imported na kagamitan? Sakit na nga talaga yata ng mga Pinoy ang pagka-adik sa mga imported na kagamitan. Tayo ang number 1 suki ng mga banyaga pagdating sa mga sapatos, bag, damit, aksesorya at kung ano-ano pa. Bakit ba ganito? Tuloy ang sariling atin, dinalangaw na. Identity crisis number 3. Bakit sobrang hilig ng Pinoy sa mga banyagang kanta at pelikula? Aminin mo sa sarili mo na mas gusto mo ang K-pop kesa OPM. At aminin mo rin na mas gusto mo ang mga Hollywood movies kesa lokal na pelikula. Hindi mo ba napapagtanto kahit minsan kung lokang-loka din ang ibang bansa sa musika at pelikula ng Pilipinas katulad ng pagkaloka mo sa kanila? Paring Rizal, ano bang masasabi mo? Identity crisis number 4. Bakit gustong-gusto ng mga Pinoy na pumuti, gayong maganda naman ang kanilang kutis? Insecurity lang yan, men. Hindi mo ba alam na maraming foreigner ang nagkakandarapang maging morena? Marahil kung may pulang dito ng luto tayo, matagal ka nang nagpakalunod. Identity crisis number 5. Bakit ang number 1 na pangarap ng mga Pinoy ay makapag-abroad? Para sa magandang buhay at maunlad na pamumuhay daw. Tama nga naman. Kung may aasahan ba naman dito sa Pilipinas, bakit di dito pumirmi? Oo, mabibigay mo ang material na pangangailangan ng pamilya mo. Ngunit paano naman ang gabay na kailangan nila sa iyo? Hindi laging yaman ang sukatan. Ngayon, kilala mo na ba si Juan de la Cruz? Paano mo siya tatawagin ngayon? Kanoy? Konoy? Janoy? O totoong Pinoy na nag-aasam lang maging isa sa mga banyaga? Hindi man tayo sakop na ibang bansa physically. Ang puso't isip naman natin ay nakakulong sa kanilang mga impluensya. Mentally corrupted kumbaga. Sa ganitong sistema, sa tingin mo ba, may saysay pa pagkikipaglaban ng mga bayani natin noon? Oo, katira ka sa Pilipinas. Ngunit ang puso't isip mo ba ay nakatanim din dito? Oo, Pilipino ang tawag sa'yo. Ngunit anong klaseng Pilipino?
Sa salita lang ba? O pati sa gawa? Ikaw na ang bahalang mag-isip. Nasyonalismo, alam mo ba ang kahulugan nito? Siguro'y palaisipan sa iyo kung ano ka at sino ka ngayon. Ngunit ang taong tanging makatutuklas lamang sa iyong tinatagong pagkatao ay ang iyong sarili. Wala nang iba. Nasa iyong kamay ang kasagutan. Pasensya na sa mga nasagasaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Ang pikon ay laging talo.